Yun oh. Hello mga mamshi and papsi. Nagka-intro na. Ganda ng gupit ko. Ba't tasul-nasul ako dyan? Hindi ko nakalimutan ko. Uy, gwapo. Ano daw? Uy, ganda. Bagay na bagay sila. Ha? Yun. Pupunta kami rito sa Saan? tabing shrine ng Ng ano? Danchi. So, pupunta kami ng Hindi niya maalala. Kasuga Jinja Shrine para sa Umanto Festival. You know? So, ayan, titingin kami ng mga kabayo. Ay, hindi yan mga kabayo. Ito yan. So, kung makikita nyo, ang laki ng kabayo na to eh. Hindi ko alam anong klaseng lahi ito eh. Kamukha ni Bogart eh. Hindi pala. Yung ganda talaga ng asawa ko. Siyempre. So, ayan, namasyal kaming mag-iina, mag-aama. So, yung buong pamilya. Then, ito yung parang yatang nanalong kabayo ngayong Umanto Festival. So, Umanto Festival is, parang Japanese festival sila na very unique to para sa mga tinatawag nilang brave men na nag-wear ng traditional Japanese festival jackets. Wow. Tsaka ng tabi shoes. Yung tabi shoes, if you're familiar, yung ninja-like split-toed footwear. Yun yung mga suot nila. Tapos, they're showcasing their courage, kanilang tapang as they run alongside swiftly galloping bell and flowered adorned horses around the circular pen. So, paikot yung pen na yun eh. So, may mga nakakabit dun sa ibabaw ng ano. So, yan, pinipet namin tong pony. Dati sobrang liit lang yan eh. Talagang bilis ng panahon na lumaki na rin siya. Siyempre, lalaki talaga yan. So, ayan, actually, isa sa pinupuntahan dito yung mga food. So, ayan, makakakita ka ng mga traditional Japanese, mga food dyan. And, mga street food nila. So, marami rin. Hindi ko ma-describe ng mga tao yan. Like, yung mga banana yan. Banana choco. And yung banana na yan, galing sa Pilipinas. Dinidip nila sa mga chocolates. Tapos yan, strawberries. Dinidip nila sa melted sugar ba yan? So, hindi ko alam tawag dyan eh. Ichigo ame. Pero, gusto nila yan. Never pa ako nakatikim yan. Pero, sarap na sarap sila. Parang sobrang tamis para sa akin. Oh, di nga. Naks, sobrang tamis. Pero yung anak ko, tinan mo, sarap na sarap eh. Uy, mamigay ka. Ito rin, may strawberry. Strawberry. Grape pala, sorry. Strawberry. Naiwan ako dun sa isa. Pero yan, grapes. Grapes. So, yun. Ubas na lang? Ayan yung pinili ng asawa ko. So, ayun, nakita niyo yung mga kabayo. Ayan, rounded pen yan. So, circular pen. So, tumatakbo yung mga nakasuot ng Japanese jacket na yan, tas with tabi shoes. So, sasakyan nila yung hindi naman literally sasakay sa likod ng but dun sa neck, nila, yayakapin nila. Marami ring tumutumba kasi sobrang bilis ng kabayo eh. Tas lalaki pa. Tapos mga nakainom pa sila. Talagang may enjoy mo din. Pero mas na-enjoy ng mga anak ko yung kumain. Tingnan mo. Ito, pabili ng, hindi ko alam tawag dito sa cake na yan. May custard pala sa loob. Gustong gusto. Cheese flavor. So, yan. Enjoy naman sila. So, yung shape niyan is pareho ng 10 yan. Kaya medyo parang famous yung cake custard na yan. So, iba-iba ang laman yan. So, ito rin, may mga fish. Babayad ka ng tapos ilan yung pwede mong mahuli. Uy! Huli ka, balbon. Ano yung kinakain mo? Churros. Tinan mo, mga kababayan, tumaba na po tayo. Kakakain. Nag-gain weight tayo. Tapos kumakain pa ng matamis. Aba, kalayo itong batang to. Kain ng kain. Ano to? Ba, dalawa. Grabe. Paano tayo papayat yan? Yung asawa ko, bigay ng pagkain sa akin. Sarap na sarap eh. Gusto mo naman. Grabe. Gusto rin ng anak ko. Ano yan? May ganyan-ganyan pa itsura. Kagat. Ayaw ko magat. Gusto rin. Pero masarap din siya. Di ko lang din alam yung tawag dyan. Basta parang cracker siya na pinitpit na nilagyan nila ng gulay sa loob. Tapos merong cheese. Depende sa gusto mo.
Tsaka, nagmahal na rin yung mga food nila compared 2 years ago na napuntahan namin to. Oo nga, nagmahal na nga. Parang ikaw, mahal ko. Sana Yung last year then last year pala. So, nag-increase na rin yung mga prices nila. So, ganun talaga. Sabi nga nila, tumataas yung bilihin pero yung sahod medyo naiiwan. Ayan. So, tinan mo, sarap maging bata, no? Pabalik-balik lang tayo, lalaro-laro lang. Ito yung anak ko, enjoy na enjoy, tutulak eh. Kundi lang masamang paikutin to, pinaikot-ikot ko talaga yan dyan eh. Katingin yung asawa ko sa akin, takot eh. Ang hirap kayong ilabas niyan. Bisa kailangan natin ng mga ganyan. Ayan, so enjoy naman siya. Nakasar ko siya. So ayan, actually di ko na alam kung ano sasabihin ko dito eh. Siguro yung asawa ko na lang yung magsasalita. Napagod na ako, medyo paos. Tsaka late na rin talaga tong asawa ko. Alauna na ng madaling araw ngayon eh. Nag-voice over naman siya. So siguro siya na lang mag-share ng word of encouragement sa inyo. Kapag naniwala ka sa sarili mo, halos nasa kalahati ka na ng biyahe mo. Usapang biyahe, wala namang shortcut talaga. Minsan, magkakamali muna ng marami. Mistake is also be wonderful. Minsan kasi, ang pinakasolid na lesson sa buhay ang matutunan mo ang pinakapangit na sitwasyon. Hindi pwedeng magkakamali lang. Dapat meron ding natutunan. At ang bawat pagkakamali ay ituring mong dagdag sa baitang ng hagdan para mas malawak ang karanasan. Bawat tungtong ay lahat paahon. Tandaan, okay lang magkamali. It's okay not to be good to everything. Hanapin mo kung saan ka mag-excel at dun mo pagkaigihan. Nagkamali ka sa pagsubok o nakatunga ka sa walang ginawa. Hindi patag ang kalsada ng buhay. May aray bago magtagumpay. Tandaan, dalawa sa pagkakamali ay ang matakot ka magkamali at umuo ka kahit hindi. Yun lang po. Salamat. God bless.